akong naging mabuti sa'yo? Ang sabi mo sa akin, hindi mo ko papabayaan. Akala ko ba nanay na rin ang turing mo sa akin? Bakit mo nagpaparamdam sa akin? Hindi pa nahuhuli ang pumatay sa akin. Mga kapuso, parating na naman ang Lenten season o panahon ng Kwaresma. At ngayong Ash Wednesday, sasambitin ng pare ang Thou art dust, and unto dust thou shall return. Kapag nilagyan ng abo yung ating noo, bilang paalala sa atin, lahat tayo babalik din sa pagiging abo sa dulo ng ating buhay. Meron ding naniniwala na ang paglagay daw ng abo sa ating noo ay simbolo ng third eye para buksan ang ating puso't isipan tungkol sa misteryo ng buhay at yung tinatawag na afterlife. Ngayong gabi, itinatampok natin ang kwento ng isang lalaking may third eye na ayaw tigilan ng kaluluwa ng kanyang nanay-nanayan. Makikita kaya niya kung sino ang pumatay sa kanyang pangalawang ina? At makakamit nga kaya ng isang kaluluwa ang hiling nitong hustisya. Aba, ay siguraduhin ninyong nakabukas ang inyong mga mata dito sa aming special mystery thriller episode na pinamagatang Ang Ikatlong Mata. Jake, anak, pakikuha mo ako ng mas matalas-talas na kutsilyo. Mapabilis ako sa pagtatadtad dito. Sige po. Ay, ang purol naman nito. Ito po, Nay. Sige yan. Parang dami naman po ata ng sisig natin ngayon, Nay Celia. Ilang araw na lang, mahal na araw na eh. Iwas karne na yung mga tao. Sayang naman kung di natin mauubos to. Ako pa ba? Ikaw wala kang bilib sa akin eh. Simot lahat to, sigurado ako. Reyna ata ng sisig ito, kahit itanong mo pa sa mama bet mo, no? Abo pala. Kaya pa sabi ni Mama, salamat daw. Kasi pina-extra niya ako dito sa karindira niyo. Ay nako, kung hindi kasi agad nag-asawa yung anak kong si Gigi, eh, meron akong katuwang dito. Buti na nga lang at di ka pa tinatawagan nung ina-applyan mong trabaho. Tutulungan mo ko. Huwag ka mag-alala. Naghahanap na rin ako ng makakatulong ko dito. Basta pag libre lang naman ako, Nay Celia. Tulong lang ako dito. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Check. Bakit? Narinig niyo po ba yan? Ang alin? Wala po. Baka imagination ko lang po siguro yan. Baka nga. Alam mo ikaw, bata ka pa, ang dami mo ng kung ano-anong naririnig, nakikita. Sus, Mariosep. Ay, teka pala, maghiwa ka na muna ng sibuyas at saka sili. Damihan mo ha, at nang matimplahan ko na agad ito. Sige po. Malapit na tumatapos. Tapos na itong mga bawang. Sabi mo, meron kang third eye. Opo. Totoo ba? Yes po. Bakit mo nasabing may third eye ka? Simula po kasi noon mga nakakita ako ng mga extraordinary. Like? Napapanood ko lang dati sa TV. Totoo pala siya. Like mga duwende, tikbalang. Yan po mga nakikita ko nang hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Tumako tayo dun sa nakakatakot na kwento sa buhay mo. Yung tungkol kay Aling Celia, di ba? Opo. Paano mo siya nakilala at bakit mo siya tinuturing na nanay-nanayan? Yan. Si Nanay Celia po kasi yung dahilan kung bakit po kami napunta dito sa Maynila. Kaibigang matalik po siya ng nanay ko. May karinderya, Opo. si Aling Celia. Opo. Doon ka rin lumaki kay Aling Celia. Opo, dun po ako lumaki. Kaya ang turing mo sa kanya nanay-nanayan Opo. mo. At ikaw, Birhing Maria, inahari ng awaka, bukod sa tanang sampaga, di matuyo, di malanta,
dikit mong kaaya-aya. Ikaw rin po siya lamang, sili sa binti ang ngalan. Meron ka ng karunungan, akaban kang sinisihan ng Diyos sa kalangitan. Turing walang pangalawa, ni David turing propeta. Bahay namin sinadya, pinamahal ang tatay. Anak, ano pa nangyayari sa'yo? Maayon nila akong tantanan. Jake, ano bang problema, ha? Lagi ka na ng ganyan eh. Mahal, sino bang gumugulo sa'yo? Mga kalulong ay manahimik. Humihingi sila ng hustisya. Ano? Hoy! Celia! Hoy! Celia! Bakit mo ininsulto yung asawa ko? Lumabas ka nga dyan! Ay, ikaw, mahal na araw na mahal na araw ang hinaingay mo ah! Ano ba problema, ha, Bidoy? Liit-liit ng utang namin kay Celia. Eh kung maka-insulto to asawa ko, eh parang sobra-sobra. Magsama-sama lahat kayo sa impyerno! Berting, wag mo na pa! Bitawan niyo nga ako! Nanakot ka pa, ha? Sir, dalhin niyo nga yan sa barangay! Ang aga-aga nung gugulo dito! Ikaw ang papabarangay ko, ikaw at ang asawa mo! Para ka rin tangay, no? Ikaw na may utang, ikaw pa may gana manggulo dito sa amin! Paano? Yung asawa mo, mukhang pera! Magbabayad na ba kami? Eh, hindi ba pa kayo usapan? Ang lakas mong mga insulto sa asawa ko! Ay, dapat lang! Dahil pareho kayo ng asawa mo, pareho kayong adik! Pareho kayo mga bangag! Hindi kayo nagbabayad, bili kayo ng bili na yung droga, tapos pag kayo sinisingil, kayo pagalit! Oh. Dalhin nyo na kaya sa kulungan yun ang pinuyan! Kapag ginawa mo yan, papatayin kita! Kaya Bidoy! Huwag mo pagbabantasin na ni Celia, ha? Hindi ako nagpapanta! Nagpapanta! Pag sinabi ko, gagawin ko! Gawin mo! Ikasaksak mo sa baga mo yung mga pera nyo! Subukan mo lang kung kailangan yan! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop! Tama na! Tama na! Sige na! Pasensya po. Pasensya po. Okay lang ako. Oh, eto. Nay, akala ko ba kasampahan niya ng kaso si Kuya Bidoy? Ba't niya tinuloy? Di na. Naawa ako eh. May mga anak din yun. Kailangan nila ng tatay. Eh, paano kayo tuloy niya yung banta niya sa inyo? Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Eh, nandiyan ka naman. Nandiyan din ang tatay Berting mo. Hindi niya naman ako pababayaan, hindi ba? Siyempre naman. Eh, matalag na kaibigan din po kayo ni Mama eh. Tsaka, parang nanay na rin po yung turing ko sa inyo. At parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Pakipahiram mo nga yan. Kaya po. Oh, pahiram mo ng sos. Nay, pasa po ba yan? Paano yan? Ay, hindi, wala ito. Baka nakuha ko lang sa yung pag-awat ko sa inyo ni Tatay Berting mo. Wala ito, malayo sa bituka to. Hoy! Hoy, Kuya Bidoy! Anong ginagawa mo dyan, ha? Hoy! Bitoy! Anong tinititig-titig mo, ha? Gusto mong matuluyan sa kulungan? Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng pulis. Wala na
talaga sa tamang hulog tong adik na to. Ay, nako. Alam mo, yan ang problema sa kaibigan ko eh. Masyado siyang maawain. Pero ako, kung sa kanya, nako, ipakukuling ko talaga yung pesting yun eh. Alam niyo naman po si Naicelia eh. Mukha lang pasungit yun pero napakabait na tao nun. Eh, kaya nga masyado siyang naaabuso eh. Alika na anak, nako. Mag-aalas 6 na, kawawa naman si Celia, walang kahalili sa pagbukas ng karinderya. Ma, nagsabi naman po sa kanya kagabi na malilate ako. Sumasakit po kasi yung puso ni Rose. Kailangan ko naman alagaan yung asawa ko. Eh, kaya nga, ako na muna ang hahalili sa ngayon. Ikaw naman, dali mo na si Rose sa klinika at pa-check mo ha, baka may buko lang matres, ha? Opo, text ko na si Rose. Ah, sige. Oh, bakit sarado yung karinderya? Akala ko ba magbubukas siya ngayon? Ayun lang po di nagbukas ang karindira si Naicelia. Ano po kaya nangyari? Hindi kaya masama ang pakiramdam niya? Ma, kung may sakit siya o kaya emergency o biglang lakad pa yan, tatawag or magte-text sa akin yan. Sa bagay. Teka. Celia! Celia! Teka, tatawagan ko muna si Kapitana, baka magkasama sila. Diyan ka lang, ha? Nay Celia? Nay Celia! Nay! Ano ba naman to? Hindi naman yun sinasagot ni Kap. Ma, andyan po si Nay Celia. Sumilip pa nga siya sa bintana eh, kaso hindi naman ako pinansin. Sigurado ka? Kung hindi ka niya nakita, baka hindi ka nga naman niya narinig? Hindi ma, nandyan talaga siya. Nandyan talaga siya, nandyan siya sa loob, nakita ko siya eh. Puntahan na lang natin. Halika na! Halika na! Celia? Celia! Celia! Buksan mo pinto! Celia? Celia? Nay Celia! Kasama ko po si Mama. Celia, sabi ni Jake, nakita ka daw niya kanina. Bakit hindi sumasagot? Nandito siya kanina ma, nakita ko. Sigurado ka? Opo. Nay Celia! 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 Nay Celia! Celia! Sabi mo, nakita mo siya kanina! Nakita ko siya kanina talaga ma. Nay Celia! Kailangan humingi tayo ng tulong kay Kapitana. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ano ba naman to? Tinatawagan hindi sumasagot. Sumagot ka na, Kapitana! Hindi kailangan kita makondak. Ano ba? Ay, Kapitana! Kapitana! Sumagot ka! Mama! Wala na siya. Patay na si Nay Celia. Oh, so ano naging reaksyon ninyo ng mag-ina? Dalawa kayong mag-ina nakakita, no? Opo, kasi pupunta kami para tumulong din eh. Ayun po, syempre nagsisigaw na po kami. Tapos may mga dumating na pulis. Sino ba ang naging suspect doon? Si Raul ka! Hindi ka na naawa! Hindi ka na nakontento sa pagnakaw sa asawa ko! Pinatay mo pa siya! Demonyo ka! Inosente ako! Maniwala kayo lahat sa akin, hindi ko magagawa kay Celia yun! Sinungaling! Doon ka sa presinto! Makukulong ka na!
Doon ka na mabubulok! Doon ka na mamamatay! Mga sir, wag! Bawa kayo sa akin! Bawa kayo sa pamilya ko! Mga asawa ko, sir! Bakit, mahal? Huwag mo sabihin sa akin na aawa ka sa kriminal na yun. Hindi naman sa naawa ko. Pero parang kasabi siya ng totoo eh. Ano? Ha? Anak, ano ka ba? Nakalimutan mo na ba? Siya yung person of interest. Di ba pinagbantaan niya si Celia? Alam ko po, Nay. Pero parang may mali eh. Parang may kutob ako na hindi ko mapaliwanag. Berting, makikiramay po. Ang ulan. Maraming salamat sa pakikiramay mo. At saka ng pamilya mo. Di ko alam kung paano ko kakayanin to kung wala kayo. Tay Berting, parang kadugo na rin po namin kayo. Pamilya na rin po yung turing namin sa inyo. Sa totoo lang po, parang pangalawang nanay ko na si Nanay Celia. Kapag madalas na wala si Mama, siya po yung nag-aalaga sa akin. Sa katunayan nga po, parang mas spoiled pa nga po ako sa kanya kaysa kay Mama eh. Kaya nga po, parang panganay na anak na rin yung tulong niya sa akin. Kaya nga po Nanay Celia din yung tao ko sa kanya. At saka, wala akong ibang mapagkakatiwalaan pagdating sa anak ko kundi si Celia. Kaya mamimiss namin ang kaibigan ko, lalo na itong buong compound, Berting. Hindi nagkamali si Celia ng desisyon na pagturing sa iyo bilang anak, bilang pamilya. Ang bait ng asawa ko. Bakit siya pinatay? Kapag kailangan niyo ng karamay, tawagan niyo lang mo kami. Ha? Huwag kang mag-alala. Kahit na ngayon wala na si Celia, walang magbabago. Anak pa rin ang turing sa'yo. Teka lang. Antahan ko muna yung ibang mga nakikirap. Sige. Rose, mukhang kulang na yung mga biskwit. Samahan mo naman ako. Kumain tayo. Sige pa. Tsaka lang, anak, ha?
tulungan mo ako. Anak, tulungan mo ako. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Huwag mo akong ibiguin, ha? Jake? Ano nangyari sa'yo? Ba't ka sumisigaw? Si Nanay Celia, ipaparamdam sa akin na humihingi ng tulong. Diyos ko. Paano naman gagawin niya yun? Eh, di ba nahuli na yung pumatay sa kanya? Jake naman, tigilan mo na yan. Di ba pinag-usapan na natin to? Di ba ang sabi mo sa akin hindi mo nagagamitin yan kung ano man yung sumpa ng kakayanan mo? Bakit? Sa tingin niyo ginusto ko to? Ilang beses nga ako umiiwas eh. Pero ayaw ko tantanan ng mga multo. O, tapos ngayon, si Nanay Celia lumalapit sa akin. Gulong-gulo na ako eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dito, mamaya isipin nila na sisiraan ka ng ulo. Kakahiya. Anak, Rose, umuwi muna kayo. Sige na. Iuwi mo muna si Jim. Sige na. Mula noon, hindi na pinatahimik ng kaluluwa ni Celia si Jake. Habang tumatagal, mas lalong gumulo ang isip ni Jake. Lalo pat napapadalas ang pagtatalo nilang mag-asawa dahil sa nakabukas niyang ikatlong mata. Dahil dito, umiwas si Jake sa mga pagpaparamdam ni Celia. Pero ayaw pa rin siya tantanan ng kaluluwa ng kanyang nanay-nanayan, maging sa kanyang panaginip. Nay Celia? Bakit mo nagpaparamdam sa akin? Jake, hindi pa nahuhuli ang pumatay sa akin. Pero, nakakulong na po si Kuya Bidoy. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi siya ang pumatay sa akin. Kung hindi siya, sino? Bakit mo nagpaparamdam sa akin? Jake, hindi pa nahuhuli ang pumatay sa akin. Pero, nakakulong na po si Kuya Bidoy. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi siya ang pumatay sa akin. Kung hindi siya, sino? Si Bertin, ang asawa ko. Siya ang pumatay sa akin. Jake? Mahalan ng problema. Siya mismo ang nagsabi sa'yo na asawa niya, hindi yung customer niya. Opo, hindi po. Hala! Paano nangyari o? Ano sumunod? Ayun po, kasi po dahil doon, sunod-sunod na po yung pagpaparamdam niya hanggang sa nagkaroon po nung time na
yung asawa ko na po, nadamay na sinapian niya po. Mahal! Mahal, ano ba yan? Mahal! Jake! Mahal, umayos ka nga! Jake, ano ba nangyayari sa asawa mo? Hindi ko alam dito, ilang araw ng ganito to eh. Hindi ko maintindihan. Mahal! Teka, meron akong gamot pampakalma. Sandali! Hindi mo ako maintindihan kasi ayaw mong makinig sa akin. Wala kang ginagawa. Iniiwasan mo ako! Mahal! Ano ba? Hindi pa ako naging mabuti sa'yo. Ang sabi mo sa akin, hindi mo ko papabayaan. Akala ko ba nanay na rin ang turing mo sa akin? Hindi ako matatahimik. Hanggang hindi napananagutan ni Berting ang ginawa niyang pagpatay sa akin. Hindi ako titigil hanggang hindi ko nakukuha ang hustisya. Ikaw lang, anak, ang makakatulong sa akin. Mahal? Mahal? Uminom ka muna na tubig. Nay, ano pong nangyari? Nagwawala ka kanina. Parang nasapian ka yata eh. Oh? Okay ka lang? Huh? Nanay Bergie! Oy! Jake, anak! Tay Berting. Kamusta ka na ba? Saan ka galing? Nag-apply po ng trabaho. Waiter. Wala ka pa ring asenso. Okay na po yung sapat lang yung sahod. Basta legal. Kayo, parang bago yung mga lahas niya. Kumikinang pa. Tsaka nakamotor na kayo ngayon. Ito? Wala to. At saka, dami mong tanong. Daig mo pa ang investigador. Bakit? May kailangan ho bang bisigahan sa inyo? Tsaka bakit lang ho kayo nagpakita sa walang nilibing si Nanay Celia? Ano bang pakialam mo? Tay Berting, tatanong lang naman ako Kanina ka pa, ha? Ha? Hindi ko gusto yung mga tanong mo, ha? Ano bang gusto mong palabasin? Ha? Totoo ba yung yung third eye na tinatawag? Yes po, meron po talagang mga cases na may mga third eye po talaga at marami pong tao yung meron nito po. So not all will have a third eye? Lahat naman po meron pero yung hindi po bukas yung iba po. Aha. Paano nabubuksan yun? Pwede po tayong tumawag ng mga manggagamot or pwede rin po yung self-meditation pero medyo mahabang proseso po yun dahil pupunta po kayo sa, may mga ritual po ditong ginagamit po. Katulad ng storya ni Jake. Yes. Paano, how do you think na nagkaroon siya ng third eye? Base po sa kwento niya, sa tingin ko po ito ay namana po. So pag sinabi kang may third eye ka, ano-ano ba itong maaari mong nararanasan o nararamdaman o nakikita pagbukas ang third eye mo? Ang taong bukas po ang third eye ay malakas po ang pakiramdam sa kanyang mga paligid. Maaari rin po siyang kausapin ng mga kaluluwa. Kung sila po ay may mensahe sa kanilang mahal sa buhay o kaya humingi po sila ng tulong. So yung ba yung meron kang third eye, is that a gift? Is that a curse? Para po sa akin, yung experience ko po, it's a blessing.
Kasi po, every time na may natutulungan po akong kaluluwa, meron pong bumabalik na maganda. Pero po sa ibang tao, pwede po itong maging sumpa, lalo po kung hindi nila alam kung para saan, kung kailan at saan po ito gagamitin, kung hindi po nila ito kontrolado. Tay Berting, tatanong lang naman ako Kanina ka pa, ha? Ha? Hindi ko gusto yung mga tanong mo, ha? Ano bang gusto mo palabasin? Ha? Berting, nakikiusap naman ako sa iyo eh. Berting, makinig ka naman sa akin, oh! Berting! Berting, ilang beses ko na kasi sinabi sa'yo, di ba? Tigilan mo na yung pagsusugal mo. Sinabi ko naman sa'yo, tigilan mo na yung pambababae mo eh. Berting, pera ko yun. Pera ko yun. Pinaghirapan ko yan, Berting. Berting, balik mo sa akin yan. Huwag naman yan. Parang awa mo na. Berting, inipo ko yan. Berting, balik mo sa akin. Berting, ipagkukulong kita. Ipagkukulong kita. Ipapabarangay kita. Berting, pinaghirapan ko. Ang dami mong satsat! Wala kayong awa? Bakit niyo pinatay si Nanay Celia? Ha? Ang pinagsasabi mo, ha? Wala kang preba, sira ulo! Pwede kitang ipakulong! Gawa dapat makulong! Pagbabayaran mo natin ginawa mo sa kanya. Pinatay mo si Nanay Celia nang walang kalaban-laban? Ha? Napakasama mo! Demonyo ka! Hoy! Anong nangyari dito? Mamatay tao yun! Humingi tulong sa pulis. Ipakulong natin yun! Tol, tawagan mo, Tol. Tumawag ka ng polis. Ayoko rin pong madamay, kumbaga, kasi lalo pag krimen, hindi rin naman ako papaniwalaan kung yun lang yung sasabihin ko. Lalo po na wala namang konkretong ebidensya. Oo. Pero natutunan ko po na may lead naman, kumbaga parang tulong din. May konkretong ebidensya pero hindi ko lang maipush. Pero kumbaga yung kaluluwa, nag-lead na rin sa akin na kapag sinabi ko, sila na yung kikilos, kumbaga yung otoridad na. Katulad po na nangyari kay Nanay Celia. So wala man akong konkretong ebidensya pero merong file yung mga pulis. So napagtagpi-tagpi din po. Berting Villanueva! Arestado ka! Huwag ka nang tumakas, Mr. Villanueva! Berting! Nakatakas ka? Ha? Tama nga hinala namin. Nababalikan mo yung perang ninakaw mo. Hindi pa tayo tapos, Jake! Kasalanan mo lahat eh! Tapos na! Pagbabayaran mo lahat ang kasalanan ginawa mo. At mananimbitan rin ang kaluluwa ni Nanay Celia. Sige, sir, dalhin niyo na yan! Wakas, nahuli na rin si Tatay Bertie. Mananimik na si Nanay Celia. Nakakalungkot lang kasi kailangan umabot sa ganitong sitwasyon.
Huwag na kayong malungkot. Ang importante, nabigyan na ng hustisya yung pagkamatay ng kaibigan ninyo. Anak, maraming salamat, ha? Hindi lahat nabibigyan ng kakaibang kakayanan. Pero, gagamitin mo sa tama. Opo, Nay. Jake? Mahal? Mahal, ano nakikita mo? Jake? Mahal? Mahal, ano nakikita mo? Si Aling Celia? Nandito ba siya? Oo, mahal. Hanggat bukas ang ikatlong mata ko, tutulungan ko yung mga tulad ni Nanay Celia. Ano yung mga masasabi mong natutunan mo dyan sa buhay mo na yan? Ayun po. Gusto mo ba yan? Maganda ba yung meron? Nakikita yung mga ganun? Hindi ko na lang din po na parang pinapangalandakan. So, ginagamit ko lang siya parang para makatulong na lang rin kung nangangailangan yung lumalapit. Thank you. Iba-ibang paniniwala natin tungkol sa tinatawag na third eye. May nagsasabi na ito'y biyaya ng Diyos. Sa iba naman, galing raw ito sa kampo ng kadiliman. May opinyon naman na kathang-isip lang daw ito at imahinasyon ng nilalang na nagsasabing may ikatlong mata siya. Ano man ang inyong paniniwala tungkol dito? Ngayong panahon ng Kwaresma, sikapin nating buksan ang ating puso at mata sa mga nangangailangan at sa mga naghahanap ng hustisya. Gamitin natin ang Lenten season upang magdasal, magsakripisyo, magnilay-nilay, at magbalik loob sa Diyos. Ngayon, bukas, at magpakailanman.